Kuya Jay, sumulat ako dahil hindi ko na kayang sabihin ng harapan ang bigat na nararamdaman ko. Kuya, 11 taon. 11 taon akong nagpakuba sa construction. Tiniis ko ang init, ang pagod, at ang pangungulila dahil lingguhan lang akong nakakauwi. Lahat yon para kina Maricon at sa mga anak namin. Akala ko, sapat na ang pagiging provider ko para maging buo at masaya kami. Tiniis ko kahit hindi na ako magmerienda para makatipid. Ang sakit, Kuya Jay. Naalala ko tuloy ang mga biro sa akin ng mga kasama ko. William, hayaan mo na yan. Pahinga ka naman. Si kumpare lang naman ang makikinabang niyan. Biro na hindi ko akalain na magkakatotoo. Minsan kasi, kapag may mga scrap, kinukuha ko at iniipon. Pinapaalam ko naman, binebenta ko, pandagdag pang gastos sa bahay. Kuya Jay, nitong nakaraang pag-uwi ko, nalaman ko ang katotohanan. May lalaki si Maricon. At ang mas masakit, hindi lang basta nalaman ng mga anak ko, kasabwat sila. Kaya pala kapag pinapagalitan ko ang mga bata, agad na kumakampi si Maricon sa kanila. Kahit na alam niyang mali ang bata. Kuya Jay, habang wala ako, pinapupunta ni Maricon ang lalaki niya sa bahay namin. Nakita ko sa cellphone ng mga bata ang mga pictures nila. Ang sakit, kuya. Sa mga okasyon na wala ako dahil nagtatrabaho ako para sa kanila, nandoon ang lalaking yon. Nakangiti ang mga anak ko, kayakap ang lalaking yon. Tila ba siya ang tumatayong ama sa loob ng sarili kong pamamahay. Kaya pala palaaway ang mga anak ko sa akin. Kaya pa na tuwing pinapagalitan ko sila dahil sa katigasan ng ulo nila, palaging nakaharang si Maricon. Hindi dahil sa mahal niya ang mga bata, kundi dahil hawak siya ng mga anak namin sa leeg. Alam ng mga bata ang baho niya. Kaya kahit anong luho at kahit anong pagkakamali ng mga anak ko, kailangan sumunod ni Maricon dahil baka isumbong nila siya sa akin. Pakiramdam ko ay sasabog na ang dibdib ko sa sobrang galit at sakit. Pero akala ko, sapat na yung nalaman kong may lalaki si Maricon. Pero kuya, mas malalim pa pala ang sugat na ginawa nila sa akin. Alam mo ba kung sino ang lalaking yon sa paningin ng mga anak ko? Ninong. Yon ang pakilala ni Maricon sa kanila. Tuwing wala ako at may okasyon sa bahay, mga handaan na ako ang nagpondo mula sa pawis ko sa construction. Nandoon ang lalaking yon, nakaupo sa pwesto ko, kaharap ang mga anak ko, at kinikilalang ninong. Ginamit ni Maricon ang sarili naming mga anak para pagtakpan ang kalandian niya. Ginawa niyang tuntungan ang inosente nilang isipan para lang mairaos ang sarili niyang kaligayahan. Ang masakit, kuya, naging normal na sa mga bata na makita ang lalaking yon sa bahay namin tuwing wala ako. Arang ako pa ang naging estranghero sa sarili ting tahanan. Pero ang pinakamabigat na dabok, kuya, nahack ko ang messenger ni Maricon kanina. Hindi ko inaasahan ang mababasa ko. Habang binabasa ko ang usapan nila, parang tinutusok ng paulit-ulit ang puso ko. Sabi ni Maricon sa lalaking niya, "At ng sarap mo talagang kimanti, honey. Walang-wala ka sa asawa ko na si William. Mamaya ulit, gusto ko sagarin mo, tulad ng dati. Kainan mo ulit ng husto." Kuya Jay, ganyan ang chat ng asawa ko sa ibang lalaki. Ang babaeng pinakasalan ko, ang plain housewife, na akala ko ay tapat sa akin, nagagawa akong hamakin at ikumpara sa kama. Binaboy niya ang 11 taon naming pagsasama. Habang ako ay sagad ang pagod sa ilalim ng init ng araw para lang maipadala ang sahod ko sa kanila, siya naman pala ay nagpapasagad-jad sa ibang lalaki sa loob mismo ng kwarto namin. Nandidiri ako, kuya. Nandidiri ako sa asawa ko at sa sarili ko dahil naging tanga ako ng napakatagal na panahon. Ang sakit na mismong ang asawa ko ang nagsasabing walang-wala ako kumpara sa lalaki niya. Samantalang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya at sa mga anak namin. Kuya Jay, tulungan mo ako. Paano ko pa matatanggap ang asawang ganito ang tingin sa akin? Paano ko titingnan ang mga anak ko na naging saksi sa lahat ng ito, pero nanatiling tahimik dahil sa suhol ng kanilang ina? Gusto ko silang makulong
Ang sakit ng ginawa nila. Sa ngayon, iyak lang ang nagagawa ko dito sa construction site. Ayokong umuwi dahil baka makagawa ako ng hindi maganda. Baka makapanakit ako. Mahal ko ang mga anak ko. Iniisip ko kapag nagreklamo ako at nahuli ang asawa ko. Sino na ang mag-aalaga sa mga bata? Lalo 3 years old lang ang bunso ko. Hindi ko kayang makita na kung saan-saan lang sila nakatira. Ang hirap, Kuya Jay, ng manimbang. Kasi ako kaya ko na matiis na walang asawa. Kung tituusin, kapirayasong laman lang yan. Pikpaklan asawa ko ang nilalapspag nila. Pero yung mga anak ko paano na? Kuya Jay, bakit ganon? Ako na ang niloko. Ako pa ang gumagawa ng paraan para maging maayos?